Sinong hindi gumaling ng sugat? So, joke lang. Pero ayun, so ang pag-uusapan natin for this, i-play mo lang, Chris. Tapos click mo yung PowerPoint. Hindi ko maano yan. Gumagana naman. So, importance of Jesus' resurrection. Kasi minsan, naisip lang natin, nabuhay si Jesus, boring. Sige, anong mapapala ako doon? Parang, ano bang meron doon? Then also, totoo ba talaga siya? Or importante ba talaga? So, ito yung mga sasagutin natin ngayon sa ating topic. So, mabilis lang to. Dahil ano lang. Dahil teachings yung aking ituturo, hindi siya masyadong preaching. Pero marami kayong makuha. So that kung kung curious kayo dito, better na take down kayo notes or picture. Kasi it is very important sa ating faith. No? So before we start, let us pray. Heavenly Father, Panginoon, thank you for this afternoon that you have given us, Panginoon, for today. Panginoon, thank you for this word, Panginoon, na pinagkaloob mo. Lord, I hope and pray, Panginoon, na may these words of wisdom, Panginoon, ay magbigay sa amin ng faith, Panginoon, stronger faith, Panginoon, mas mahabang faith, Panginoon, upang sa pagdating ng pagsubok or sa labas, Panginoon, or sa mga tao na sa paligid namin, Panginoon, maipakita namin ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-asa, Panginoon, sa mga tao na nahihirapan, Panginoon. That's why, Panginoon, we are here, Panginoon, hindi lang just for ourselves, Panginoon, but para sa lahat, Panginoon, na maapektuhan ang aming buhay, Panginoon. And also, Panginoon, para mas lalo namin makilala ang Diyos na nagliligtas sa amin, ang Diyos na nagmahal sa amin, ang Diyos na tumanggap ng buo sa amin, Panginoon, at nagmahal unconditionally, Panginoon. Kaya, Panginoon, as we talk about your resurrection, Panginoon, bigyan mo kami ng liwanag, Panginoon, na hinahanap namin, Panginoon, in every day of our lives, na lagi namin maalala as we go on, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa po namin natin sa saglit na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Pinag-usapan natin last series yung 7 last words of Jesus. Kung ano yung mga huli niya sinabi on the time na mamamatay na siya. So, ngayon, parang dudugtungan ko lang para mas lalo natin ma-appreciate kung yung ginawa ni Jesus sa cross. Hindi lang siya basta nagmahal and pinakita niya yung pagmamahal niya sa'yo, pero pinakita niya rin sa'yo na totoo siya at tinutupad niya yung pangako niya para sa'yo. Siyempre kapag nagmamahal ka, may gusto kang gawin para doon sa tao at pinapangakuha mo siya ng magandang buhay, buhay prinsesa, for example, sa tatay ko. Pinakuha niya mama ko na maging prinsesa siya, pero hirap na hirap yung nanay ko, di ba? Pero dito kay Jesus, makikita natin kung ano yung pangako niya, yung pinapasa niya throughout generations. And then also, yung mga bagay na dapat natin ma-share sa mga tao sa paligid natin. Gusto niyo bang i-share si Jesus Christ? Yes. Alam naman natin yan lahat. And gusto natin siyang i-share. And then dapat, syempre, maging handa tayo doon sa mga magtatanong, totoo ba talaga yan si Jesus? Nabuhay ba yan? Namatay ba talaga yan? Baka ano lang yan? Baka pinoke lang siya, hindi talaga sinaksak. Poke lang, oy, patay ka pa na. Okay, so, yun yung alamin natin. So before we go on, kailangan muna natin malaman kung ano yung reliability ng 4 Gospels. Ano yung 4 Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. So, yan sa tatlong Gospels na yan, hindi lang siya basta guided by the Holy Spirit, but it is also a history. Hindi lang siya basta naisip lang ng tao or ni Mark, ni Luke, John, and Matthew. Gawa tayo ng story, yung maganda. Pero hindi pala mo maganda kasi namatay yung nila, tagapagligtas. So, kung i-defend natin yung Bible, or, for example, yung Bible, una tayong pupunta dito sa 4 Gospels. Kasi dito nakaangkla lahat ng teachings. For example, sa Old Testament, maraming ginawa si Lord. And then, sinasabi niya lahat yon para mas lalong ma-appreciate yung Gospel, o yung gagawin ni Jesus. And then after nung Gospel, yung New Testament, yung mga sinulat ni Paul, and then yung mga apostles, doon sila nakatingin. So kung nasa Old Testament ka, they are looking forward to the cross, sa gagawin ng Messiah. Tapos kung ngayon, kung nasa after ka naman after yung resurrection ni Jesus, or yung 2000, kung kailan nagsimula yung ating year, syempre ang year nagsimula sa 1,
So, yung 1 na yun, nagsimula doon sa after ng pagkamatay ni Jesus. Kaya that's why 2024 AD ngayon. So mga nasa 2000 ngayon, 2024, we are looking backward doon sa pag-asa na ibinigay ng Panginoon sa atin. That's why, napakahalaga nung story na, or yung history na ibinigay ng 4 na author. So, dapat natin ma-defend kung totoo ba sila, kung reliable ba sila. Siyempre, kapag magmamahal ka, yung pagkakatiwala mo, yung kilala mo, di ba? So, yun yung ating titignan dito. So, una natin titignan sa 4 gospel is internal consistency. Walang contradictions and magkakaiba lang ng perspective. Marami tayong kapag binasa nyo yung 4 gospels, may makikita kayo magkakaibang text. Pero, meron ding magkakaparehas, halos parehas. So, pag binasa nyo sila, makikita nyo walang contradiction. Kapag may nakita kayong contradiction, doon yung point na lagi nyo doon yung point na pag-aaralan nyo siya ng mas maigi. Kasi there are so many eyes and there are so many perspective para tingnan yung isang bagay. For example, nakita ko si Kuya Raymar at si Kuya Dave naglalakad sa Rizalay. Tapos may isang nakita si Christian, galing siyang rotonda. Nakita niya si Dave mag-isa naglalakad. Ngayon, sino ang totoo? Ako na nakita ko na dalawa sila o si Christian na totoo ang sinabi niya na mag-isa na lang si Dave? Kasi pwede nating sabihin na ang perspective niya, nakita niya si Dave doon na sa malapit sa police station. Pero Rizalay pa rin yun, di ba? Or ako naman, nakita ko si Kuya Raymond niya si Dave, nandito ko lang nakita sa Rizalay, malapit sa gate. So parehas totoo. Pwede naman kasi lumiko na si Kuya Raymond, umuwi na sa bahay nila, di ba? So parehas totoo. So that's why, kapag nagbabasa tayo ng Bible, pag-aaralan natin ng maigi, hindi lang tayo basta agad naniniwala. Kasi once na may nagtanong sa inyo, mapapaisip ka. And then yung faith mo mag-waver. That's why kaya tayo nag-aaral kasi pinapatibay natin yung faith natin. Yung paniniwala natin sa Diyos. So yan yung una. Pangalawa is literary style. Historical narrative ang style ng bawat gospels. Kaya gospels ang tawag dyan kasi balita yan. Good news. Hindi siya basta good story o good fantasy story. Hindi siya nagsisimula sa once upon a time in a faraway land, di ba? Hindi siya ganun nagsisimula. So, yung pagkasulat ng 4 gospels, sinusulat siya na parang nagbabalita. Katulad ng mga nasa balita na napapanood natin. So, ganun siya. Ano naman yung pangatlo? Pangatlo is archaeology. Ayun nga. Hindi siya far away land. Kundi, mga lugar, mga pangalan ng lugar na totoo. Nasa mapa yan. Yung Bethlehem, Egypt, Nazareth, Jerusalem, Galilee, and Rome. So, totoo mga lugar, and then, of course, totoo rin yung mga taong nandun na nakita natin. Kasi balita nga siya. So, lastly, 4 kasi ito, manuscript evidences. So, hindi lang siya sinulat ng author na magaling na agad mag-English. Yung author, yung si Matthew, Luke, John, and Mark, is sinulat nila yung 4 Gospels gamit ng Greek. Some of that Aramaic, no? Pero, binangga nila yun, yung mga binabasa natin yan, for example, yung King James Version or yung NIV, nung nakita nila yung mga kopya na to, binangga nila, and then nakita nila magkakamatch. So that's why, hindi natin pwedeng sabihin na, gawa-gawa lang yan, wala namang ibang sources na nagpapatunay na totoo yung nasa English version natin, or for example, yung Pinoy version na meron tayo ngayon. So, binabangga lahat ng translation dito sa 5,200 copies na nakita nila sa isang cave, sa Dead Sea. So, yan yung 4 natin laging tatandaan. Ano yung una? Internal consistency. Pangalawa, literary style. Hindi siya basta, archaeology and manuscript evidences. So, dito natin masasabi na yung sinulat sa 4 Gospels is totoo. Totoong nangyari. No? So, ayan. Meron pala ako yung kalista. So, ngayon, ito yung masasabi ko dyan. Understanding the reliability of the Gospels will be our first step toward building stronger faith.
para magkaroon tayo ng faith, hindi na natin yung basta kinakanta, Lord, give me faith for all that you have said, di ba? Mali pa ata yung lyrics ko. Pero, ayun, na hindi lang tayo basta, Lord, bigyan mo ako ng faith, pero, Lord, bigyan mo ako ng sipag na mag-aral. Hindi ka lang basta dapat sana pupunta lang dito, nakikinig sa amin, oo, kasi mas matanda ka, mas marami kang alam. Ikaw kasi nagbasa ka, sige, maniwala ako sa'yo. Hindi lang tayo dapat basta ganun. Dapat inaaral din natin. For example, nag-away kami Christian kasi nakikinig ako sa ChatGPT. Pero, dahil mas marami siyang alam, lagi siya against sa akin. Na hindi lahat nung nasa ChatGPT is totoo. For example. And then, explain niya sa akin. So, dapat mahalaga rin na nagtatanong tayo. O, sinasabi mo nga na mali ako, pero explain mo bakit. Kung wala silang mabigay na explanation, ibig sabihin lang nun, hindi sila sure doon sa sinasabi nila o hindi talaga totoo yun. Okay? So, ngayon, pupunta na tayo doon sa ating topic. So, why Jesus' resurrection is important? Bakit ba importante sa bawat Kristiyano ito? So, syempre, para malaman yan, kailangan muna natin maniwala. And then, paano ka maniniwala? Kapag nakita mo, di ba? Kapag naranasan mo. Pag nakita mo, may lumilipad nga na aeroplano, o totoo, mayroong aeroplano. O kapag may nakita kang lumilipad na tao, manananggal na ba yun? Or ano lang yan, saranggola lang pala, di ba? So, kailangan muna natin maniwala. So, paano kayo maniniwala doon sa resurrection ni Jesus? Hindi naman siya nakita, naramdaman. Siyempre, makikinig tayo doon sa mga taong mismong nakaranas noon. For example, parang sikat ngayon yung Diwata na parisan. Sinasabi nila masarap. Ikaw, hindi ka maniniwala hanggat di ka nakakapunta doon. Hanggat di mo nakakain yung paris na yun. Pero paano kung wala na yun, sarado na yun? Maniniwala ka pa rin ba sa kanila? Pero syempre, oo, kasi nakita mo yung ekspresyon nila, yung galaw nila, yung sinasabi nila, na totoo talaga na merong masarap na parisan nun. For example lang. So that's why magbibigay ako ng 4 na evidences. Hindi siya proof, pero evidences na talagang nabuhay si Jesus. So, before I say that, ito yung verse mo na bibigay natin. As a Christian, dapat alam mo to. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians, now I will remind you. Ito yung ginagawa natin tuwing YL, tuwing preaching. Lagi namin kayong nire-remind ng pagmamahal ng Diyos. Kasi yun yung kailangan ng ating puso. Brothers of the gospel, I preach to you, which you receive. Na-receive mo yun, in which you stand. Di ba? Pinag-usapan natin last time na as a Christian, hindi tayo nakikipag-away, kundi we are standing still. And ano yung tinatayuan mo? And by which you are being saved, kung saan ka naligtas, if you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. So kung hindi ka naniniwala dun sa bagay na sinasabi namin, yung paniniwala mo or pagpunta mo dito, is walang kwenta. No? So ano yung evidences na yun? That Jesus died and rose from the dead. So ito yung 4 na pag-usapan natin. Jesus dead and burial. Second, the empty tomb. Third, the 500 witnesses and the martyrs. And fourth point is Apostles Paul's conversion. So, ano muna yung Jesus dead and burial? So, kumuha ko ng mga quotes. Sabi nila, ang cross is the most cruel and hideous of torture. Sabi ni Cicero, isa sa mga Roman na writer, na ang pagkapako sa krus ay isa sa pinaka most cruel and hideous of torture na pwede maranasan ng isang tao. Kasi merong mga torture na parang one time lang, patay na agad. Pero yung kay Jesus, mula umaga hanggang hapon, naghihirap siya. And at the same time, hindi lang siya basta naghihirap, napapahiya siya sa maraming tao, and at the same time, unti-unti siya namamatay. And then sabi nung isang PhD, yan nangyari kay Jesus, doon sa cross is, yung mga nasa cross, they experience the pain, yung pain na absolutely unbearable. Hindi kayang tiisin ng kahit sino man. So, yung MD, PhD, anong letters na yan, maidagdag dyan.
Basta sila nagsabi niyan. No? Na magaling na doktor na sinasabi na yung pagpako sa krus is pinakamasakit na pwede mangyari sa isang tao. And imagine, hindi lang yung parusa na naranasan na doon. Pinag-usapan natin sa last series na iniwan siya ng kanyang mga disciples, yung tinawag niyang kaibigan, trinaydor siya, si Judas. And at the same time, si God the Father, He was forsaken. Pinorsake siya ni God the Father. Hindi lang basta physical pain lang yung naranasan ni Jesus doon. And at the same time, pati yung puso niya, saktan, nag-grieve. No? So, dahil doon, may na-create na word. May nabuo tayong word dyan na excruciating na nanggagaling sa cross. Na yung torture na yon, nagawa natin ng word, which means mentally agonizing, very embarrassing, awkward, or tedious. So, sa sobrang hirap nung mga nasa cross, nakagawa tayo ng ganyang word. No? So, word study lang. So, ano ba naging cause ng death ni Jesus? The cause of death ni Jesus is asphyxiation. Hindi ko alam kung tama yung basa. Hindi ko na-search. Shock and cardiac rupture. So, ano yung asphyxiation? Hindi ko alam kung tama yung sinabi ko. Pero, yun yung, nalimutan ko yun. So, punta muna tayo sa shock. Yung shock, kasi, alalim kasi. Yung shock, naubusan ng dugo si Jesus doon sa cross. Nagsimula pa yun doon sa flogging, doon sa paghampas sa likod niya. Marami na siyang naubos ng dugo. That's why lahat ng most of depiction ng si Jesus doon sa cross is lampayatot na. Pero hindi yun dahil sa payatot talaga siya o payat, kundi dahil nauubos na yung dugo niya. And kapag nauubos yung dugo ng isang tao, bumababa yung blood pressure, and doon siya namamatay. So yun yung shock, hindi yun, pero kapag sa mga cartoons, kapag may nagugulat, bigla namumutla, no? Para bumababa yung blood pressure. Pero ganun yung nangyari kay Jesus. Isa sa mga cause of death niya. Ngayon, naalala ko na yung asphyxiation. Nawalan si Jesus ng oxygen sa katawan. Bakit? Kasi, dun sa cross, kapag nakapako ka sa cross, every inhale, exhale mo, masakit. Ewan ko kung gaano ka sakit yun hanggang sa pigili mo na lang yung paghinga mo para hindi ka na masaktan. Pero yun yung nangyari kay Jesus. Nawalan siya ng oxygen and then at the same time, naubusan siya ng dugo. So, ang dugo, yun yung nagdadala ng oxygen sa utak. So, ano pa magdadala ng oxygen sa utak ni Jesus para mabuhay kung wala na siyang dugo. And of course, yung cardiac rupture, which is, ito yung sinabi sa John 19:34 na one of the soldiers pierced his side with a spear and at once there came out blood and water. Doon sa dugong na ibuhos na yon, lagi natin sinasabi, doon tayo naligtas. And doon, sureball, namatay si Jesus. So, yun yung nabuhos. So, talagang simot na si Jesus noon kasi wala na talaga siyang dugo na. Okay. So, Jesus was buried. So, certain na tayo na namatay talaga si Jesus. And nung namatay si Jesus, talagang sinurbol pa yun ni Pilate. Kasi, baka isipin nila, buhay pa si Jesus, bumalik. Kasi, nangako si Jesus na mamubuhay siyang muli. Kaya maraming Jewish leaders na siguro doon yung patay yan. So, kaya siya sinaksak. Pero, nahumingi ng katawan niya. So, si Jesus was buried. Tinanggal ko na itong famous na to, pero bumalik. Sa tomb ni Joseph of Arimathea, a member of the Sanhedrin. Yung Sanhedrin is the Jewish religious court na mismong nagpapako kay Jesus sa cross. Yung mga member nun. Pero syempre, may mga pariseo na secretly na sumusunod kay Jesus. Kaya hiningi nila yung katawan ni Jesus and at the same time, Passover nun. So, minadali nila yung paglibing kay Jesus. So, wala nang lamay or anything, o wala nang kahit sino man na pumunta doon. Basta na lang siyang inilagay doon sa tomb. Nalapit doon sa kung saan siya namatay sa cross. So, alam na natin yan. So, yan yung mga nangyari sa pagkamatay ni Jesus. Time pa na. Ayan. So, next, after nung mamatay ni Jesus,
nalibing na siya sa grave, sinurbol pa yun ng, ng mga guards ni Pilate na, bantayan yung grave. Baka tumakbo. Hindi. Baka may magnakaw nung katawan ni Jesus. So, hindi lang basta may tagabantay doon, may naglagay pa sila ng bato. Para talagang trapya, hindi talaga makakapasok kahit sino dyan or makakalabas kung sino man nandyan. So, yun yung ginawa nila dyan. So, after na nangyari. So, sa empty tomb, syempre, Sunday na ng umaga, may dumating na mga babae. And na-discover nila na wala nang laman yung tomb. Knowing na low ang status ng mga babae that time, sinulat pa rin ang author sa mga to. Bakit? Isa sa mga patunay na totoo yung totoo na namatay at nabuhay si Jesus dahil sa discoverment ng mga babae. Kasi di ba, in-explain namin sa inyo last time na yung babae is low status noon. Walang naniniwala sa kanila. Kasi at the same time, hindi sila priority or mas lesson yung rights nila sa time na yan. So, walang makikinig sa isang babae at that moment. Lalo na pagdating sa history. So, kapag magsusulat ng history at that time, ang ginagawa nila is, dapat, yung makasaksi nun is sikat na tao. Sikat na lalaki. So, yan yung isa sa mga... Pero, ang ginawa ng author, hindi nila binago yung nangyari. Sinulat pa rin nila na babae ang nakadiscover. That's why, nung nakita nung nila Mary yung tomb is empty, pumunta sila sa disciples. Kung napanood nyo yung mga nangyayari doon sa TV sa TV. Hindi mo niwala yung mga disciples, kaya tumakbo sila papunta doon. Naku, wala na. So, sila pa nag-confirm. So, yun yung isa sa mga kasiguraduhan na totoo na walang laman yung tomb. Another point is, ito yung madalas na kino-quote ng mga hindi naniniwala sa Gospels. Kasi sa Matthew 2:8-1-10, ang sinabi lang doon is 2 women. Pagdating sa Mark, sabi ni Mark, 3 women. Pagdating kay Luke, sabi 5. Sabi ni John is 1. 1 woman lang. So, ngayon ang tanong, maraming contradiction sa Gospel, hindi totoo yan. Si Luke, nantitrip, naging 5. Di ba naging 4? Parang 2, 3, 4, diba? Kasi 4 sila. Tapos kay John, naging 1. So, bakit ganun? Ngayon, yun yung sinasabi ko sa inyo, na dapat natin pag-aralan, bakit ganun yung sinabi nila. Hindi lang basta, di ba sila marunong sa math? Kasi, katulad ng example ko kanina, nakita ko na magkasama si Raymart at si Dave. Pero nakita ng Christian si Dave, mag-isa na lang. So, kapag binasa nyo siya sa magkakaibang context, pwede natin sabihin na they are complementary narratives. Kasi pwedeng magkakaiba yung perspective, katulad ng kunento ko sa inyo, or yung isa pa is maraming visitation na nangyari. And at the same time, iba lang yung focus ng author. Kasi dahil lang yung isang Mary lang yung nagsalita, so siya lang yung na-mention, for example. So, ayan. Another point na empty yung tomb is, Jewish leaders insisted that Jesus' body was stolen. Diba? Kasi alam na nila yun eh. Sabi dito. So, ibig sabihin, talagang empty ang tomb, kaya nila ito nasabi. Dahil sa una pa lang, tingin nila ito yung nangyayari. Kapag binasa niyo yung Matthew 27:6-65, sinigurado nila, Pilate, magpabantay ka doon. Para walang magnakaw nung katawan ni Jesus. At lagi mo ng malaking bato. Pero ang nangyari, nabuhay si Jesus, wala pa rin naman yung tomb. Bakit mahalaga to? Kasi pinapakita lang nito na talagang walang laman yung tomb. And nagdadahilan lang yung mga Jewish leaders kasi ayaw nila ng Messiah na namatay sa krus. Gusto nila ng Messiah o tagapagligtas na magiging hari sa buong mundo. No? Katulad ni David, King David. So ngayon, patunayan natin na yung kamatayan ni Jesus, yung tomb is empty. Pangatlo is yung 500 witnesses. Nakakita kay Jesus na buhay. Siyempre, kapag nakita mo si Jesus na nabuhay, talagang isusulat mo yun. I-check mo yan. Diba? Ganun. So, sabi dito sa 1 Corinthians 15:3-4, sabi ni Paul,
Christ died for our sins, and He was buried, and He was raised from the dead the third day. Tapos sabi ni Paul, He was seen by Peter and then by the 12. After that, He was seen by more than 500 of His followers at one time. One time, no? Iisang time lang. Most of whom are still alive, though some have died. Then He was seen by James and later by all the apostles. And last of all, si Paul na yung huli nakita. Imagine, ang nagre-refute nito, sinasabi nila, managinip lang yung mga 500 na yan. Pero posible ba na managinip ng pare-parehas? Hindi, di ba? Or mag-hallucinate ka na, oh, si Jesus, buhay, kita mo ba? Ikaw, kita mo. Buhay. Walang ganon. Walang ganon. Kahit di magsabi mo siya, wala naman pre ah. Di ba? Pero sinabi ni Paul na 500 followers na nakita kay Jesus. At walang makapag-refute nun. No? Kasi ito pa yung sinabi ng isang Muslim author, si Riza Aslan. Ito yung sabi niya, many zealous Jews died horribly for refusing to deny their beliefs. Yung mga Jew, namatay sila dahil sa beliefs nila na nangyari centuries ago. So wala silang kasiguraduhan kung totoo yung faith nila. No? But these first followers of Jesus were not being asked to reject matters of faith based on events that took place centuries, if not millennia before. They were being asked to deny something they themselves personally directly encountered. Yung mga namatay para sa faith nila, namatay sila kasi sa faith nila. Pero itong mga first followers of Jesus, namatay sila hindi basta sa faith lang, kundi namatay sila dun sa bagay na nakita nila, nahawakan nila, naranasan nila. Iba yon sa mga tao namatay para lang sa faith nila. Sila namatay sila dun sa kung anong nakita talaga nila at nararamdaman. So, talagang sila lang yung makakapagsulat na talagang sila nakakita kay Jesus. Kaya kapag kayo, may nakita kayong nakasulat na isang tao na pinanganak 1,000 years more bago pa namatay si Jesus, hindi nagsulat na nakita niya si Jesus, hindi tayo maniniwala doon. Kasi 1,000 years ago na yung nangyari. No? For example, ni Muhammad. Nakakapagsulat siya ng mga information about kay Jesus, pero hindi naman niya talaga nakita si Jesus. Or nakasama or nakita. No? So, yun yung sinasabi dyan ni Reza. Reza. So, Muslim siya. Siya na nagsabi niya. So, pinutin mo yung PowerPoint. So, kung kasinungalingan ito, bakit pa nila ipagpapatuloy? Kung alam mo kasinungalingan, bakit ka mamamatay para sa isang kasinungalingan? Walang taong ganon. Lahat tayo namamatay para sa masarap na bagay o sa mapagpapaginhawa ng ating buhay or para maligtas yung mga taong mahal natin sa buhay. Pero walang taong namatay para sa kasinungalingan. Ang mamamatay ako para maniwala sila. Walang benefit na makukuha ka doon. Sabi dito, kung kasinungalingan ito, bakit pa nila ipagpapatuloy? Kung nakakaranas ka na ng persecution at kamatayan. Unless, totoong nakita, naramdaman at kasama nila si Jesus na nabuhay muli. Namatay sila kasi alam nilang totoo yung nakita nila, totoo yung naramdaman nila. No? Yun yung pangatlo. Ngayon yung pangapat, yung conversion ni Paul. He was converted in a matter of days. Naalala ko yung pupunta ako dito. Catholic ako eh. Sabi ko, pupunta ako dito pero Catholic pa rin ako. Pero sige, born again tayo dito. Pero Catholic pa rin ako. Siguro mga years pass ako bago maka-convert into born again. Pero imagine, si Paul, wala pang months, Christian na siya. Buong buhay niya, nag-aral siya ng Old Testament and pinersecute niya yung mga Christians for how many years? And in just some days, 10 to 15 days, na-convert siya.
At sinabi niya na si Jesus is the Son of God. Walang tao pwedeng mag-convert na lang ng bigla ng isip niya. 1 plus 1, buong buhay niya 1 plus 1 equals 2. Tapos nung bigla na lang, equals 3 yan. Walang ganon. Or 11. Or Magellan. Diba? So, lumaking pareseyo si Paul, alam niya ang Old Testament, and naging against siya sa mga Christian. At maraming napatay. Imagine, marami pa siyang napatay. Kasi ikaw tatawagin mo Christian, mahiya ka doon sa mga Christian, no? Pag nakita ko, baka patay tayo dyan. Hindi. Christian na rin ako. Ikaw ba maniwala? Wala pang isang buwan, Christian ka na. Totoo ba yan? Walang tao maniwala kay Paul kung gano'n. Pero napatunayan yun. Dahil meron siyang saksi, yung nagpagaling ng mata niya. Nalunok niya yung pangalan. Kasi nabulag siya, nakita niya si Jesus. No? So, wala siyang physical benefit para ma-convert. Imagine si Paul, nasa kanya yung mga bagay na kailangan niya. Nasa Sanhedrin siya, nakakapag-aral siya ng maayos doon. May pera siya. Pero para sa pagiging Christian, naghihirap siya. And wala siyang makukuha ang benefit doon. Sabi niya sa 2 Corinthians 11:23-26, naghihirap para sa pangalan ni Jesus. Naghihirap siya para sa pangalan ni Jesus. Wala siyang hihinging kapalit. Imagine, may sila ata sa ulo si Paul. Or, totoong talagang nakita niya si Jesus. So, balik siya sa 0 at tinuring na basura lahat ng meron siya. Yun yung sinabi sa Philippians 3. Na lahat ng meron ako, ito sinabi niya dyan, nakalagay ko pala. Though I myself have reason for confidence in the flesh, also if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Kung ikaw nagmamayabang ka na marami kang meron kang marami, meron kang marami. Kung meron kang pinagmamayabang, may pagmamayabang ako sa'yo, sabi niya. Ako, tinulian ako. 8 days old pa lang ako. Ikaw. Of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. And as to the law, I am a Pharisee. Kinabisado niya yung Old Testament. Di lang sure yun. Pero magaling siya doon. As to zeal, a persecutor of the church, as to the righteousness under the law, I am blameless, sabi niya. Pinatay ko lahat ng mga Christian kasi alam ko yun yung tama. Kung meron mong matuwid dito, ako yun. Yung sinasabi niya. Pero sabi niya, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Imagine, in just 15 days, lahat ng meron siya, tinalikuran na niya para kay Kristo. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Ang gain niya lang, ang benefit niya lang is si Kristo. Na maging kanya. At siya maging kay Kristo. No? Yun lang yung makuha ni Paul sa conversion niya. Pero imagine, no? Hindi tayo ganun katulad niya. So, yan yung apat na nagpapatunay, di man patunay, or ebidensya na totoong namatay si Jesus at muling nabuhay sa mga namatay. Nagalo ko lang yun. Okay. So, ngayon, alam mo na. Malapit na matapos. Mabilis na. So, why Jesus' resurrection is important? Ngayon, sasagutin na natin to. Bakit to importante sa'yo? Bakit importante kay Maverick, kay JC, kay Aldrin, si Arel, si Arel. Nakakalimutin ako eh. Sorry na. Ayaw, kay Chooks, kay Ira, kay Ashley, diba? Kay Kuya Raymond nyo, kahit mukha siya malungkot. No? Bakit importante yung resurrection para sa ating lahat? No? To know that Jesus is trustworthy. Kung pinagkakatiwala mo yung nanay, tatay mo, mas katiwa-tiwala si Jesus. Dahil yung nanay mo, nung nanghiram sa'yo, hindi ka binayaran. Nanay ko pala yun. Nanay ko pala yun. Nung umutang sa akin, sabi niya, bayaran niya, tapos sabi niya sa akin, ibalik mo lahat ng pinakain ko sa'yo.
Totoo ba to? Pero si Jesus, He is trustworthy. Sabi niya sa Mark 9:30-31. They went from there and passed to Galilee, and He did not want anyone to know, for He was teaching His disciples, saying to them, tuturuan niya yung mga disciples, sabi niya, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill Him, and when He is killed, after 3 days, He will rise. Eh, nangyari nga. Hindi kaya sabihin ng kahit kanino man yun. Dahil totoo na muli siya nabuhay, for sure, lahat ng sinabi niya, maniniwala ko. Kasi dahil nangyari yung sinabi niya, na mabubuhay siya muli. Kaya kung meron man tayong pagkakatiwalaan, si Jesus lang yun. Pero hindi ko siya sabi na huwag niyong pagkatiwalaan yung mga tao sa paligid niyo. Gumagamit pa rin tayo ng ebidensya. Ba't ka magtitiwala sa magulang mo? Kasi may ebidensya ko na lagi nila akong pinapakain, binibihisan, pinaplansyahan, alam ko, mahal nila ako. Ebidensya yun. Nakatiwa-tiwala sila. Sa mga bagay na yun. No? Dahil nagkatotoo ang resurrection ni Jesus, He is trustworthy ng kahit sino man dahil di siya nagkasala o nagsinungaling. Ngayon, kung babasahin niyo yung 4 Gospels and then tinignan niyo lahat ng nakapula doon, maniwala kayo. Kasi nabuhay siyang muli. Ba't ka maniniwala sa lahat ng sinabi niya? Kasi sinabi niya mamamatay siya at mabubuhay muli. Eh, nangyari yun. So for sure, lahat ng sinabi niya totoo. So dahil nagkatotoo ang resurrection ni Jesus, totoo rin si Noah. Dahil na-mention sa Matthew 24:37, totoo rin si Jonah. Kasi na-mention niya sa Matthew 12:40. Totoo rin si Moses, na hinati niya yung Red Sea. Sabi sa Matthew 8:4. Hindi naman sabi, pero na-mention niya si Moses sa Matthew 8:4. And all the stories sa Old Testament. Dahil na-mention ni Jesus, pati si Abel, after ng fall ng man. Doon sa Luke 11:49-51. So lahat ng na-mention ni Jesus, totoo. Yung piling mo hindi totoo, si Jonah, kinain ng isda, tapos niluwa. Totoo ba yun? Totoo yun, kasi sinabi ni Jesus. Okay? O, makinig. Maya na. Bilis na ako. Tapos na ako eh. Okay, sige. Ngayon, alam mo na. Kapag binasa mo lahat ng sinabi ni Jesus, totoo yun. No? Totoo yun. Kasi sa mga sinasabi o pinapangako ng mga jowa nyo. No? Magiging jowa or anything. Yan. So, may dalawang paraan para malaman natin kung totoo ang Diyos. Una, balik. Huwag mo nang galawin, Chris. Ako nagkukontrol. So, may dalawang paraan para malaman natin kung totoo na meron Diyos. Isa, magbigay tayo ng ebidensya na totoo na si Lord ang nag-create. At ang pangalawa, ang simula ng new creation, which is the resurrection of Jesus Christ. Kapag nasabi natin yun, nakapagbigay tayo ng ebidensya about it, mapapaniwala natin ng tao na totoo na mayroong Diyos. Yung about sa creation, madali lang naman yan. Walang bagay na bigla na lang sumulpot. Nagkaroon ng buhay. Maniniwala ka ba na yung buhay nanggaling sa wala? Not in an instance na walang nangyaring ganon, na bigla na lang may sumulpot na bola sa gitna ng gubat. Unless may naglagay doon, di ba? So, laging merong cause yung mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. And isa pang example is love. Sabi ng atheist, ang chemical reaction niya lang yan. Pwede ko ba sabihin sa'yo na kapag huwag ka magalit, chemical reaction lang yan. O huwag kang umiyak, chemical reaction lang yan. No? O huwag kang magmahal. Hindi kita sasagutin, chemical reaction lang yan. Niloko mo lang ako. Hindi talaga mahal yan. Chemicals lang yan na naghalo-halo sa utak mo. No? So, yan. Yung dalawang yan, dahil yung pinag-uusapan natin ngayon is resurrection, may isa na kayong patunay kung paano mapapatunayan na ang Diyos ay totoo. Dahil kay Jesus. Dahil sinabi niya na Father and I are one. And that is God. No?
Ang pag-aaral natin ito ay magbibigay sa atin ng matibay na pundasyon ng ating faith. Sabi mo, faith. So, meron ka ng faith. Kasi, pag pinag-aaralan mo ito, mabibigyan ka ng stronger, mas matibay, mas mahaba. Hindi ka tulad ng maikling or little faith ni Peter, kaya siya lumubog sa tubig. Pero dahil marami ka ng impormasyon patungkol sa Panginoon at sa kanyang muling pag-abuhay, nagkakaroon ka ng faith na hindi mo na siya tatalikuran at alam mong ligtas ka. At kailanman, ito, makinig. Kailanman, hindi mo na-questionin, talaga bang ligtas ako? Huwag ka maniwala sa feelings mo. Maniwala ka kung ano sinabi ni Jesus doon. Maniwala ka and you will be with me in paradise. Ligtas ka. Yun yung sinabi niya. Tapos ikaw naniniwala ka sa feeling mo, feeling ko, di ako ligtas. Feelings yun eh. Chemical reaction na naman yun. Then ako na. Maniwala tayo doon sa kung ano sinabi ni Jesus. Miski sarili mo, hindi trustworthy. Ang faith hindi patungkol sa'yo, patungkol doon sa taong totoo at trustworthy. Sinabi ko naman. So, sabihin nyo, faith. Yan, meron kayo niyan. Pangalawa, to know our assurance of eternal life. Mahalaga ang resurrection. Mahalaga ang resurrection to know our assurance na totoo yung eternal life. So, sabi dito ni Jesus, sa John 11:25-26, ang context nito is pinuntahan niya si Lazarus na namatay. 4 days nang patay. Ito yung sinabi niya. Jesus said to her, kasi sinabi ng isang Maria doon, Jesus, bakit ka late? Patay na siya 4 days. Kasi sinabi niya kay Mary, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live, and everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Amen. Amen. Dahil nagkatotoo ang resurrection ni Jesus, He is our assurance na muli tayo mabubuhay tulad na muli ng pagkabuhay. Tama yan. No? Ito pa, sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians 4:13-14. But we do not want you to be uninformed. No? Brothers, about those who are asleep. Sino yung mga asleep? Yung mga nasa grave, nasa ilalim na ng lupa. That you may not grieve as others do who have no hope. Minsan, kaya tayo nalulungkot, dahil kapag may namamatayan, kasi akala natin hanggang doon na lang sila. Akala natin hindi na natin sila muling makakasama. Akala natin, yun yung tuldok ng pagmamahal mo. Kailan natitigil yung pagmamahal mo? Pag may namatay na. Pero yun yung akala mo. Dahil yung pagmamahal, hindi mag-waver in the end. That's why mabubuhay ka muli kahit mamatay ka sa katawan na to. Or sa mundong ito. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. So, yung kamatayan is not the end, but the beginning of eternal life. Sabi pa dito ni Paul, for the Lord Himself will descend from heaven. Ito na yung rapture. Baka kung hindi nyo pa alam. Ito yung verses niya. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, with the sound of the trumpet of God. Ano kaya ang tunog yun? Sana masaya yung tunog na yun. Let the trumpet sound. Hindi ko alam kung alam nyo yung kanta niya, pero ganun yun. Pero hindi ganun yun. Panigurado, magandang tunog. And the dead in Christ will rise first. Mabubuhay muli. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds. Imagine lahat nung namatay, no? Pagpunta mo doon ng langit. Oh! Dito ka, ayos! Office bomb. Magkagulatan kayo, no? Oh! Ba't nandito to si Raymond? Mga ganon. So, in the clouds, meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Kasi ito lang pwede natin may ibigay doon sa mga tao na wala ng pag-asa.
na in the end, yung suffering, yung pahirap, yung mamatayan ka ng mahal sa buhay or mamatay ka dahil sa sakit, in the end, mawawala lahat yun. No? So, sa assurance na ito, magkakaroon tayo ng hope. Sabi mo, hope. Na 100% sure, hindi ito yung sigarilyo. Yung hope na pag-asa na 100% sure. Hindi katulad ng pangako ng nanay mo. Ito, 100% sure na mangyayari ito talaga in the end. Na muli tayong mabubuhay at makasama ang Diyos. Okay? Last. Bakit importante yung resurrection ni Jesus? To know that God's love never dies. Kasi akala natin, pag namatay tayo, doon titigil yung pagmamahal. Naniniwala tayo na till death do us part. Pero actually, ang kamatayan is a conversion papunta sa eternal life. No? Sabi dito ni Paul, for I delivered to you as of first importance what I also received. O makinig na. That Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the scripture. Yan yung gospel. Gospel na magbibigay sa iyo ng faith, ng hope, and ng love. And now, we are here to bring you this good news. Sabi sa Acts 13, 32 to 33. The promise was made to our ancestors, and God has now fulfilled it for us. Paano na-fulfill? Their descendants by raising Jesus. Lahat ng pangako, lahat ng pagmamahal na sinabi sa iyo ng Panginoon, nagkatotoo dahil Jesus was raised. And this is what the second Psalm says about Jesus. You are my son. Today I have become your father. Dahil si Jesus na buhay muli, tinawag ka niyang anak. Kaya si Jesus, nung nabuhay siyang muli, tinanggap ni Father yung kanyang sacrifice on our behalf. At ngayon, tinawag niya na tayong anak, and that is love. Na yung sacrifice ni Jesus is once and for all. Tinanggap yun ni Father para sa'yo. Now, to end this, ito lang, bibigyan ko lang kayo ng verse to end this. Sabi ni Paul, now our knowledge is partial and complete. Even the gift of prophecy reveals only part of the whole picture. But when the time of perfection comes, these partial things na ayaw mo, yung partial thing na mamamatay tayo sa dulo, yung asa mo mamamatay in 10 to 15 years, will become useless. When perfection comes, bibigay ito sa iyo ng hope. Sabi pa ni Paul, when I was a child, I spoke and taught and reasoned as a child. But when I grew up, lumaki ka dito sa church, marami ka nang alam about kay Jesus. I put away childish things. Yung lahat ng binuhay mo nung dati ka, ikaw, tinalikuran mo na yon. Now we see things imperfectly, like puzzling reflections in a mirror, but when we will see everything with perfect clarity, and ito yung sinabi niya, all that I know now is partial and incomplete. But then I will know everything completely. Malalaman mo to in the end. Just as God now knows me completely. 3 things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Love na nabuhay muli si Jesus para tawagin ka na ang anak. And lastly, sabi ni Jesus, do you believe this? Amen. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay, Panginoon. Maraming salamat sa anak mo, Panginoon, na hindi mo pinabayaan, Panginoon. That after 3 days, Panginoon, He rise again, Panginoon. Not just for Himself, Panginoon, pero para sa amin upang mabigyan kami ng hope. And yung faith namin is hindi maging useless or walang kwenta, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon,
for this information, Panginoon, for these evidences, Panginoon, na yung binabasa naming Bible, Panginoon, is true, Panginoon, at nanggagaling sa iyo, Panginoon. And we are believing on this, Panginoon, na balang araw kami ay mabubuhay muli dahil nabuhay kang, nauna kang nabuhay para sa amin, Panginoon. Kaya as a follower of Jesus Christ, hindi lang kami basta followers lang, Panginoon, kundi we are follower because alam namin na mabubuhay kami muli kasi yung pinafollow namin is nabuhay na muli. Kaya Panginoon, marami pong salamat sa pag-ibig mo, sa faith and hope and love na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. May these things, Panginoon, na manatili sa aming puso hanggang sa kami ay mawalan na ng hinga, Panginoon. Thank you, Lord, for all you have done.